Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Hamster Combat, kung saan ay paano nga ba nila isasagawa ang kanilang buyback. Ngayon ay kung kailan nga ba nila ito isasagawa at kapag nangyari or natapos na yung kanilang buyback ay ano naman kaya ang posibleng magiging epekto nito sa presyo ng Hamster Combat token. Kaya yan po yung mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisan po natin sa unang katanungan kung paano nga ba isasagawa ni Hamster Combat ang kanyang buyback. Ang buyback ay isa po itong proseso kung saan ang isang kumpanya ay bumibili ng kanilang sariling token mula po sa market. At sa kaso po ni Hamster Combat ay ang kanilang buyback ay isasagawa po nila gamit ang kanilang kita mula sa kanilang advertising network. Ang kita mula sa mga ads na ito ay gagamitin para bumili ng Hamster token mula sa market. Ang mga tokens na ito ay maaaring i-burn o i-redistribute sa mga players bilang rewards. Ayan, lilinawin ko lamang po yung mga pinapanood po natin yung sa YouTube. Yan, yung kanilang mga YouTube videos, may nagpapakita po dyan ng mga advertisement. At kung pag napapanood po natin dyan ay mayroon po silang nakukuha na commission dyan. Kaya kumikita po sila sa kanilang yan, mga videos. Kaya yan, laki pa ng kanilang subscribers dito sa YouTube. Kaya laki po talaga ng kanilang kinikita dyan. Ngayon ay yung kanilang kinita sa kanilang advertising network na ito ay yan daw po yung kanilang gagamitin para bumili ng Hamster token sa market. Yan, yan yung gagamitin nila para bumili ng napakaraming yan, ibibili po siguro nila lahat ng kanilang mga kinita rito. At posible po nila itong i-burn or sunugin or muli itong i-redistribute or ipamigay sa mga ibang mga players bilang rewards. Kaya yan. Kaya masaya pa rin po yung mga naiwan po na patuloy po na maglalaro ng Hamster Combat ay meron po silang aasahan na makukuha pang reward dito. Kaya yan, asahan po natin yan. Ngayon ay yung sunod na tanong ay kailan naman po nila isasagawa yung buyback na ito. Kailan po isasagawa ng mga developer team ni Hamster Combat ang kanilang buyback na ito. Ayon po sa kanilang roadmap, ang buyback ay magsisimula po sa December 2024. Yan, katapusan po ng taong ito. Ito ay bahagi po ng kanilang plano para sa fourth quarter ng taong 2024 at saka 2025. Kaya ang buyback ay magiging regular na proseso po ito. Ibig sabihin ay hindi ito isang beses lamang, kundi ito ay tuloy-tuloy na gagawin upang mapanatili ang value ng token. Kaya maganda po ito. Hindi lamang po pala ito isang one-time event. Kaya ayan, paulit-ulit po ito. Siguro diretso po ito hanggang taong 2025 yung kanilang buyback na ito. Siguro lahat ng kanilang mga nakukuha na kita sa kanilang advertising network or dito kay YouTube ay yan yung pinangbibili nila lahat ng Hamster token. Kaya yan, syempre talagang magdudulot po yan ng impact sa presyo ng Hamster Combat. Kaya ayan, maganda po yung kanilang plano na yan. Ngayon ay kapag nangyari ang buyback ay ano naman kaya ang posibleng magiging presyo ng Hamster Combat. Siyempre, ngayon ay ang epekto ng buyback na ito ng Hamster Combat sa presyo ng token ay nakadepende po sa maraming mga bagay. Ayon po sa mga analyst, ang buyback ay siyempre maaaring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng Hamster token. Ito ay dahil ang buyback ay nagre-reduce po ito ng supply ng tokens sa market, kung saan ay maaari po itong magdulot ng pagtaas ng demand at presyo nito. Yan, supply and demand lamang po yan. Kapag bumaba ang supply ng tokens dahil po sa kanilang buyback, ayan, kung bili sila ng bili, ay syempre lumiliit yung supply sa market. At kung ang demand ay nananatiling mataas or tumataas, ang presyo ng token
ay malamang ay tataas din. Kaya ito ay isang simpleng prinsipyo ng economics na tinatawag po na supply and demand. Ngayon, ang market sentiment naman o ang pananaw ng mga investors at traders sa market ay isa na rin po itong mahalagang factor. Kung ang buyback ay nakikita bilang isang positibong hakbang, ay maaaring tumaas ang kumpiyansa ng mga investor na magdudulot ng pagtaas sa presyo ng token. Kaya yan, kailangan po talagang manghikayat ang mga developers or ang team developers ng Hamster Kombat ng mga investors. Kaya ayan. Ngayon, ang long-term impact naman po nito. Ang epekto ng buyback ay depende rin po ito sa ibang mga developments ng Hamster Kombat ecosystem. Kung ang bagong features tulad po ng NFT integration at external payment system nito ay maging successful, maaaring magdulot na rin ito ng sustained growth sa presyo ng Hamster token. Kaya, ayan. Sa madaling salita ay ang buyback ng Hamster Kombat ay isa po itong strategic move na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng Hamster token. Ito ay isasagawa gamit ang kita mula sa kanilang advertising network. Ayan. At ito po ay magsisimula sa December 2024. Kaya, ayan, katapusan po ng taong 2024. Kaya hintayin na lamang po natin, abangan na lamang po natin. Kaya ang epekto po nito sa presyo ay nakadepende po sa supply and demand dynamics, market sentiment at ang long-term developments ng kanilang ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.